Meron daw natatanging yaman ang bayan ng Dasol sa Pangasinan, pero imbis na kulay ginto at minimina, puting-puti at kinakayod sa lupa. Ang kinikita raw nila mula rito, abot ng milyon. Ba, anong klaseng yaman ba yan? 200 per kaban, kaya umaabot po siya ng 80 million pataas po ang kinikita sa isang season. Tatlong klase ng asin ang kanilang nagagawa. Parara ang asin na kinakayod mula sa panigan. Dirty salt naman ang tawag sa kinakayod mula sa lupa. At ang asin na kinahalo mula sa mga panigan at niluluto para maging pino. Yung asin na normally ginagamit natin pang araw-araw, pagising ko pa lang, actually kumakain na ako. Hindi kumakain, umiinom na ako ng electrolytes. Asin yun. Nagluluto na ako ng itlog. Asin pa rin yun. Nag-workout ako. Asin lumalabas mula sa aking katawan. Sometimes, or most of the time, we take salt for granted. Kaya nung nakita natin yung proseso ng paggawa ng asin dito sa Pangasinan, saludo. Titingin ako sa asin ngayon, hindi ko na titingnan yung pepper. Yung asin lang yung titingnan ko. Tapos sasabihin ko, asin, tado ka. Hindi lang ekta-ektarya ang mga asinan sa Dasol. Itinutuloy din ito bilang home of the quality salt. Ang kanilang mga asin daw kasi pollution-free. Dito po sa Dasol, hindi man kami yung pinakamalaking producer ng asin, pero kami yung may pinakamataas na chloride content at iodine content na sinuri ng mga dalubhasa. At ang kalidad nito, malayo na rin ang nararating. Ang asin po ng Dasol ay hindi lang po dito sa Pangasinan maabot ang asin. Maabot po siya ng buong Pilipinas, mula Luzon, Visayas at Mindanao. At hindi lang po yan. Ang asin ng Dasol po ay ini-import na rin po sa Japan ngayon. Aba, ang mga lakasan, lahat yan ng dahil sa asin. As in! Muntik pang hindi umaabot yung ating tanghalian. Tanghalian. Buti na yun. Oo tayo, alam mo, gutom na ako. Kanina pa, yung kalabaw nga, talagang pagod na sa pagsasaka namin eh. Bro? Parang isang linggo na Isang linggo na ba? pinapakulo ito. Okay lang, basta't may laman sa tiyan. Ay, salamat. Talagang napaka-grateful ako. Isipin ko, cream of lobster with garlic and some onion leeks. Yan yung parang yung nilalagay ko Saka sa... may mushroom. No? May mushroom. Ay, wala namang kalasa-lasa niyan. Pasensya na. Kaya nga, wala Niloloko ko na nga yung sarili ko eh. Wala pa talagang lasa. lasa. Walang lasa. Teka, ako na lang. May kukunin muna ako. Saan ka pupunta? Ito ba nagpunta? Ito lang naman yung asin, oh. Kuha ko asukal. Pero bago umabot ang asin sa ating mga kusina at hapagkainan, awis at pagod ang pinagdaraanan. Ang kanilang hanap buhay, nakadepende pa rin sa sikat ng araw. Literal na aalatin kapag umulan. Ang araw po ang aming kakampi sa pag-harvest ng asin. Kasi pag wala po ang araw, wala rin po kaming maha-harvest. Kalahati sa 18 barangay ng Dasol ang may asinan. Ito ang pangunahing kinabubuhay ng kanilang bayan. At sa hanap buhay na ito, bawat miyembro ng pamilya may kanya-kanyang toka. Family po ang nagtatrabaho, hindi lang po isang tao. Magmula po sa tatay, nanay, hanggang sa mga anak. Hanggat kaya, kahit bata pa po kung kaya nang magbuhat ng panilid, nilalagay na po sa kaing yung asin. Tumutulong na po sila para mapadali po yung trabaho. Tulong-tulong na po kaming lahat na magpapamilya. May nagkakayod, may nagpapatubig, may nagkakarga po sa tiklis. Ganun po ang gawain namin araw-araw. Yun po yung tradisyon na ginagawa namin dito. Para mamulat din po yung mga bata na sa trabaho. Para hindi po mawala yung pag-aasin. Kabilang ang pamilya ni Nanay Marcela sa mahigit 400 pamilya sa Dasol na nabubuhay sa pag-aasin. Siya rin ang pinakamatandang mag-aasin sa bayan ng Dasol. 12 anyos ko na. 50 anyos dito yan. Ang dahilan kung bakit patuloy pa rin siya sa pagkayod sa kabila ng edad para hindi nila kailangan magdigbil ng asin para may pangulam. Kita anak ko, pasardungan dak mga trabaho mabalbalin, dak sumurdang. I have the meeting is a BIA. God! All you gotta do is just subscribe to the YouTube channel of GMA Public Affairs and you can just watch all the behind the show episodes all day, forever in your life. Let's go! Yeehaw!